Okay. Hello, magandang araw. Ako nga pala si Jonathan De Guzman. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa audio mixing, particularly sa vocal mixing. Sa vocal mixing, kailangan nating may record ng maayos yung vocal. Siyempre pala kailangan natin ng computer, DAW, tsaka microphone. Ayun. Kailangan natin ng magandang recorded vocal tracks. Tapos, after na mai-record yung vocal track, ititrim na natin siya sa DAW. DAW pala is Digital Audio Workstation. Ang gamit kong DAW ay dalawa, which is Adobe Audition CS6 and FL Studio 20. Ayan. Okay, vocal recorded. Ngayon, ang vocal ay ipaprocess natin sa equalization, compression, saturation, reverb, at delay. Ang first ay equalization. Gagamit tayo ng EQ. Excuse me. Ang EQ ay para ma-equalize niya yung low, mid, tsaka high frequencies. Ang first ay ikakat natin yung low frequency para yung mga mic rumble ay ma-eliminate. Ikakat natin siya around 100 Hz pababa. Hindi natin kailangan kasi yun eh. And then, pag nakat mo na yung low signal na yun, sa middle naman tayo. From 500 Hz to 5,000 kHz. Diyan sa area na yan, maghahanap tayo ng harsh frequencies o yung tinatawag nila na unwanted frequencies na kapag ibinus mo siya, masakit siya sa tenga. Kaya kailangan natin siyang eliminate para maging malinaw yung vocal natin. Sunod ay ang pag-boost natin ng high frequency sa 10 kHz, siguro around 3 decibels. Ayun. And then, after natin ng equalization, sa ano naman tayo? Sa compression. Yung compression naman ay nagpapalakas siya ng mahinang signal at nagpapahina ng malakas na signal para maging maging balance ang kanyang dynamics. Sa compression, merong 5 knobs. Ito ay ang ratio, threshold, attack, release, at ang make-up gain. Ang una kong ginagawa, isineset ko muna yung kanyang ratio na 2:1. 2:1 ay every 2 decibels kapag pumalo kapag na-compress siya, magiging 1 decibel lang siya, kaya 2:1. And then i-tweak ko yung kanyang threshold na kapag narinig mo na yung smooth na yung vocal sa pandinig mo, okay na siya. At dadako na tayo sa attack tsaka release, which is set 5 milliseconds sa attack, and then sa release naman ay nasa 50 to 80 milliseconds. Then sa threshold na ginawa, yung signal ay humina. Ngayon, gagamitin natin ngayon yung makeup gain para yung
yung signal ay yung volume na humina, ibabalik natin sa dati niyang lakas. And then pagkatapos ng compression, sa ano naman, saturation naman. Yung saturation naman ay nagbibigay ng texture sa vocal, para pampaganda na rin. And then isa-set lang natin yung kanyang knob na katamtaman lang kung nagbago na yung vocal. Ayan, okay na siya. And then pagkatapos ng saturation, reverb naman. Reverb. Ang setting naman ng reverb ay nagbibigay yung reverb pala sa signal na dry, kasi ang recorded vocal talaga is dry. Kailangan niya ng wetness para maging wet lang siya pakinggan, parang yung nagre-reflect, parang tawag nito, parang delay din siya, parang nagdodoble lang yung boses, tsaka para kumapit siya sa beat, sa music or instrumental. And then after ng reverb, gamit tayo ng delays. Ang delay, usually ginagamit ko yung delay sa mga backing tracks, sa mga backup vocals, para sa stereo imaging. Ang stereo nga pala is dalawang signal from left and right. Yan ang stereo. Para sa paggamit ng delays, para magkaroon lang ng imaging na malawak sa pandinig natin. Hindi ko siya ginagamit sa lead vocal. Ayun. Okay, sa muli, hindi ako professional. Ito ay basic lamang. Bale, sa mga susunod ay magde-demo tayo ng pag-mix ng vocal. Okay. Salamat sa mga nanood. Thank you. Peace.